Oh, Jerry. First of all, he got me into films. I had no ambition of getting into films. I come from Dumaguete. I spoke no Tagalog. I was writing in English, short stories. Magandang araw mga kaibigan. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang buhay at karera ng isang tunay na haligi ng Philippine cinema, si Eddie Romero. Isa siyang multi-awarded director, scriptwriter, at producer na kinilala hindi lamang sa bansa, kundi pati na rin sa international scene. Mula sa kanyang mga simpleng simula hanggang sa pagiging pambansang alagad ng sining, samahan niyo ako sa paglalakbay na ito upang balikan ang kanyang makulay na buhay at natatanging kontribusyon sa sining. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Edgar Cinco Romero, mas kilala bilang Eddie Romero, ay ipinanganak noong July 7, 1924 sa Dumaguete City, Negros Oriental. Anak siya ng isang manunulat at isang abogado, kaya't maaga pa lang ay nahubog na siya sa isang kapaligirang puno ng intelektual na pag-uusap at pagpapahalaga sa sining at kultura. Sa murang edad, nahumaling na siya sa panunood ng mga pelikula at dito nagsimulang umusbong ang kanyang interes sa filmmaking. Nag-aral siya sa Silliman University, ngunit mas pinili niyang tuklasin ang kanyang hilig sa pelikula. Sa edad na 19, nagsimula siya sa industriya bilang scriptwriter para sa mga lokal na pelikula at dito nagsimulang mabuo ang kanyang reputasyon bilang isang mahusay na manunulat at storyteller. Noong dekada 50, nagsimulang mag-direct ng mga pelikula si Eddie Romero. Ang kanyang mga unang gawa ay pawang mga pelikulang may temang aksyon at drama. Ngunit kalaunan ay naging mas kilala siya sa paggawa ng mga pelikulang tumatalakay sa mga isyu ng lipunan at kasaysayan. Isa sa mga pinakatanyag na pelikula na kanyang idinirect ay ang Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon, noong 1976. Ang pelikulang ito ay isang pagninilay sa kasaysayan ng Pilipinas mula sa panahon ng mga Kastila hanggang sa makabagong panahon na nagbigay sa kanya ng malawakang pagkilala bilang isang pangunahing filmmaker sa bansa. Bukod dito, naging matagumpay din siya sa paggawa ng mga pelikulang ipinalabas sa labas ng bansa. Sa katunayan, isa siya sa mga unang Pilipinong direktor na nakapasok sa Hollywood, kung saan gumawa siya ng ilang mga pelikula, kabilang ang mga B-movies na naging popular sa mga international audiences. Bilang isang artista ng sining, hindi rin nakaligtas si Eddie Romero sa mga kontrobersya. Isa sa mga naging mainit na usapin ay ang kanyang pagtanggap ng mga proyekto sa Hollywood na itinuturing ng iba na mababang uri ng pelikula. Gayunpaman, iginiit ni Romero na ang kanyang layunin ay makilala ang kakayahan ng mga Pilipino sa paggawa ng pelikula sa isang mas malawak na audience. Ang mga pelikulang ito, bagamat hindi kasing bigat ng kanyang mga obra sa Pilipinas, ay nagbigay ng daan upang makita ang kanyang versatility bilang isang direktor. Bukod sa paggawa ng pelikula, naging aktibo rin si Romero sa pagpapalaganap ng sining sa pamamagitan ng iba't ibang advokasya. Naging bahagi siya ng iba't ibang cultural organizations at naging gabay ng maraming kabataang filmmaker sa kanilang mga karera. Noong 2003, kinilala ang kanyang kontribusyon sa sining ng pelikula nang siya ay hirangin bilang pambansang alagad ng sining ng Pilipinas para sa pelikula. Ang kanyang filmography ay mayaman at malalim, kabilang ang mga pelikulang Aguila, 1980, Banta ng Kahapon, 1977, at Kamakalawa, 1981. Ang mga ito ay nag-iwan ng marka sa industriya at naging inspirasyon sa maraming Pilipinong filmmakers. Si Eddie Romero ay pumanaw noong May 28, 2013 sa edad na 88. Iniwan niya ang isang pamana ng mga pelikulang sumasalamin sa kasaysayan, kultura, at identidad ng Pilipino. Hanggang ngayon, ang kanyang mga gawa ay patuloy na pinag-aaralan at tinatangkilik
ng mga bagong henerasyon ng mga estudyante ng pelikula at ng mga manunood. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay at karera ng isang alamat ng Philippine cinema, si Eddie Romero. Ang kanyang mga pelikula ay hindi lamang libangan, kundi isang salamin ng ating lipunan at kasaysayan. Hanggang sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng mga dakilang Pilipino sa mundo ng sining. Maraming salamat sa inyong panunood. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.